So, magandang araw sa inyo lahat, mga bossing, bossing. May bagong vlog ang presidente ng Republika ng Pilipinas sa ating panoorin. At sa mga hinayupak na DDS na sinasabing wala daw ginagawa ang presidente, ang gusto naman yata nila maging sekretary ng DSWD si Marcos, maging piloto ng helicopter, maging piloto ng maging rescuer ba? Lumulusong sa baha. Yun naman yata ang gusto ng mga hinayupak na mga taong nilalang na walang alam kundi mang batikos. Walang alam kundi himurin ang buwet ng vice-presidente na siya daw ang magaling. Siya daw ang matalino. Siya daw ang matapang. Pero, hindi nila alam nandito ang presidente. Na walang iba kundi ang Bongbong Marcos na walang ibang alam kundi magtrabaho lamang kahit nagilitan na ang lihig. Kahit gilitan na ulit ang presidente, wala pa rin sasabihin. Kahit hukain na ang kanyang ama, wala pa rin siyang komento. Ano ba naman yan? Pero, sabi nga nila, yung kasabihang ang binababa ay ang siyang tinataas. Although nasa taas naman siya. Nasa taas na siya eh. Presidente na siya eh. Pero, wala pa rin siyang ginagawa sa mga nanglalapastangan sa kanya. Kaya ating panoorin ang kanyang vlog. Eto na. Ay, nasa mabuti kayong kalagayan. Ha? Don't worry, Mr. President. Nasa mabuti kaming kalagayan. Yung mga DDS lang nabugukang hindi. Dahil sa nagdadaang bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Milyong-milyong individual at pamilya ang naaapektuhan ng nagdaang bagyo. Mahigit 100 ang naitalang namatay at may ilan pa ring nawawala at pinaghahanap pa. Bilyong-bilyong halaga naman ng agrikultura at infrastruktura ang napinsala. Oo. Yes. 2 linggo na ang lumipas nang ginanap dito sa ating bansa ang Asia-Pacific Ang lakas Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Isang nagpapanahong pagtitipon para pag-usapan at solusyonan ang mga ganitong uri ng sakuna na nararanasan di lamang dito sa Pilipinas, kundi ng buong mundo. Ito yung mga forum na ito, tingnan nyo. Ito yung mga forum na to. Dahil nga ang panahon Yan. ay nagbabago na, ang tag-init, Lalakihan natin. ang init, ang tag-ulan, Yung mga forum na yon at ito. record-breaking rainfall, ika nga. Dahil Ito yung mga forum ng inan to. Ito yung mga forum na to. Yan, hindi alam kasi ng mga DDS yan. Hindi nila alam yan, gusto nila. Yung presidente nilang hindi mo may pagmalaki. Saan? Sa international community. Yawa. Tutuloy natin. ang mga ganitong uri ng sakuna na nararanasan hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dahil nga ang panahon ay nagbabago na, ang tag-init ay sobrang init. Climate change. Record-breaking rainfall, ika nga. Oh. Talagang extreme weather conditions. Ito inspection na to. Pangalawang araw, wala pa nga pala, kakaland, puri pa lang ng bagyo kakakalma lang niya naglipad na agad, nag-inspection na agad. Duterte, natutulog lang yun pag mga ganitong kalamidad. May nakita ba kayong nag-inspection ng presidente? Wala!
Wala! Tutuloy? Mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelm. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan. Oh, yung mga dating flood control ng mga nakangahang administrasyon ay substandard. Ilang millimeter lang ang binuhos na ulan, umapaw na. Nasira na. Kaya, nabinabaha tayo. Kung inayos nyo nun, wala tayong problema ngayon. Ang teting palibasa kasi, mga pagnanakaw lang ang ginagawa nung nakakang administrasyon eh. Yung mga amuyong niya, tuwang-tuwa pa rin. Okay lang daw kahit nagnakaw, basta may nagawa. Saan namang makmak na kalokohan niya? Yawa. Tuloy. Dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, Tapos sasabihin nila, yung mga amuyong ni Digong, sinisisi sa gobyerno. Yung mga pagbaha, yung mga kalamidad. Mapipigilan mo ba ang kalamidad na yan? Ano ka? Si Kibs? Hindi ka si Kibs. Para pa-stopin mo yung mga kalamidad. Tuloy, Mr. President. maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG, Full at force, iba pang mga ahensya big sabihin, na full force ang gobyernong ito sa bagyong Tropical Cyclone Christine. Hindi natutulog. Anak ng teneng. Yung iba kasi, pinapalo nila si Menay. Si Menay ang pinapalo nilang page. Wala ka talaga makikita ang ginagawa ng gobyerno doon. Si Menay yun eh. Hello, Mr. President. Maasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mabuti naman, ngunit napuno kagad. Hindi na evacuation area ang pinaglalagyan ng mga tao, lalo na sa Naga City kung saan ako nakapunta. Kung saan saang building, yun na, City Hall nga ng Naga, ay puno na dahil doon na nila yung mga evacuees. Ang naging problema talaga sa Bicol ay ang tagal bumaba ng tubig. Natagalan tayo na makapasok hanggat nagkaroon tayo ng mga rubber boat dahil yung truck hindi pa kaya pumasok. Yung mga relief goods, pagdala ng mga tao sa evacuation center, ginawa na yung rubber boat ang ginamit namin. May mga nagre-react dahil daw kahit balwarte ng ating katunggali noong eleksyon ay pinupuntahan ko. Nandun ang bagyo. Ang bagyo hindi nangingilala ng eleksyon. Kaya kung saan na may problema, kung saan ang nangangailangan ng tulong, ito Tama, ang bagyo hindi nangangingilala ng eleksyon. Kung sino mang anumang uring hinayupak kang politiko ka, mabait ka man o mayaman, mahirap kang probinsya, pag bagyo, babagyuin at babagyuin ka. Shit. Palibasa kasi mga muyong ng mga didilis, sinisisi nila sa gobyerno. Anak ng teteng. Kung si Duterte daw ang nakaupo, wala daw bagyo. Ulul, napakadaming bagyong dumating. May gera pa nga eh. May gera pa sa Mindanao ngayon. May gera ba? Anak ng teteng, may gera pa. May nag-invade. English yun ha. May nag-invade sa bayan nating Sinilangan.
panahon ni Duterte. Ngayon, paparating na tayo sa midterm ng presidente. Meron ba? Wala! Inisira nyo lang kasi. Yung siraan tayo, ano? Siraan tayo ng buhay. Wala ko dyan. Mga amuyong kasi. Mga amuyong ni Duterte na naoto. Ang ng lahat, walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang nailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang payapang undas po sa inyong lahat. So, ayan ang vlog ng presidente. May narinig ka bang nagmura? Ha? Narinig mo ba nagmura? Sige nga, narinig ka ba nagbanta? Kung ikaw matino, ayos. Pakinggan mo. Pero pag ikaw ay ulol, huwag kang maginig. Diba? So tuloy lang, Mr. President. Nandito ang ngayong mga amuyong na nasisangyo. Isa na ako doon. At sa mga 10 na mga amuyong mo, Mr. President, nandyan sila. Bumabakbak sa mga kalaban mo na mga ulul. Kaya naman, Mr. President, tuloy lang ang trabaho at lagyan mo lang ng konting konting pangil ba, konting angas, konting para sa yung mga Duterte diehard, Duterte amuyong, maglipatan na sa'yo. Yung iba naglipatan na, pero konting-konti na lang, Mr. President. Maglilipatan na yung mga amuyong ni Digong sa'yo, ha? So yun lang, maraming salamat po sa inyong manonood. Hanggang sa muli! Yay!